Isipin mo nagba-viral yung bubong ngayon, 'di ba? Yung, kulungan ng aso. Grabe. Nakita mong binaha yung bahay na bato, palitan mo ng kulungan ng aso. Ayun. Isang magandang umaga na naman sa ating mga kababayan, ano. So ito, nagbabalik muli sa inyong harapan, 'no. Pasensya na kayo mga kaibigan at medyo, alam niyo naman, na-late tayo sa ating, mga pagba-vlog kasi medyo na-busy po at, makikita niyo po ngayon na nag-iba ang ating tawag dito, ang ating background for today's video, 'no. Kasi andito tayo sa ano, sa bundok ni Boy Sardinas TV. Parang medyo nagkakaiba yung nakasuot ako ng banateros pero parang kamukha ko si Chris Ulo, Shoutout sa mga nag-subscribe sa ating, YouTube channel, ano. Maraming thank you po. Maraming thank you sa inyo, 'no, sa mga nag-subscribe sa aking, YouTube channel, 'di ba? Siyempre, hindi ko na uulitin. Kung gusto mo makapanood ng ating mga latest video, 'no, mag-subscribe ka na, paki-share ng ating video para lagi kang updated sa ating mga bagong ilalabas na ano, na palabas dito at bagong pag-uusapan na issue. Naku, ito matindi na naman 'tong isa na 'to. Talagang, napuruhan na. Isang matinding, bati ko sa naman 'to mga kaibigan kasi matinding revelasyon na naman 'to sa pagitan ng PRRD at, BBM, 'no. At ito naman siyempre grabe ang pabagsak nila dito sa kay PRRD pero hindi nila kaya. So ito panoorin natin, Simulan natin mga kaibigan. Paninira niyo sa tao, tiyak na hindi kayo magtatagumpay dahil mas maraming Pilipino pa rin ang naniniwala sa kanyang tunay. Mukhang hindi nga raw naging epektibo ang lahat ng mga di umano'y pasikat na ginawa ng senador na si Riz Ontiveros matapos ang nagdaang Senate Blue Ribbon. Alam mo kasi, sobrang ano talaga yan, si Ontiveros, sobrang pasikat talaga yan. Naku, Diyos ko. Puro sila banat, puro sila padali dito sa mga Duterte, 'no? Pero ano, hindi nila kaya kung kasuhan. Ba't kasi ayaw niyong kasuhan si PRRD nang matapos na yung, kabulukan ng mga pinag-uusapang issue, 'no? Ang mabigat diyan, puro sila ano, yung palabas ng mga tau-tauhan nila na para gumawa ng mga script at magsalita ng kung ano-ano dun sa Senate hearing. Masyadong ano, wala na sa hulog, hindi na makabuluhan yung pinag-uusapan na imbis yung, kapakanan ng, bansang Pilipinas dapat yung inintindi. Anak ka ng sige, panoorin natin. Masyadong, magaling talaga Committee mga kung saan dininig sabing kapulungan ang mga di umano'y aligasyon ng war on drugs sa dating Pangulo at sa kanyang administrasyon. Maging ang Pangulong si Bongbong Marcos ay inilampasong muli ng former President. Ito na naman tayo, 'no? Ito na naman tayo mga kaibigan, 'no? Magbabalik na naman tayo sa war on drugs na 'yan. Ano bang masama sa war on drugs na ang dami-dami nga ng naging maayos diyan, 'di ba? Ang daming natakot. Ang krimen talagang tumigil. Itong mga 'to gusto nito yata yung mga kaadikan dito sa paligid, Ano ba gusto niyo, yung nakasakay ka ng jeep bigla kang ini-snatchan gano'n? Naglalakad ka bigla kang ho-hold upin? Naglalakad ka bigla kang sasaksakin? Itong mga pulpul na 'to, ganito yata yung gusto nilang mangyari, yung ganyang sistema na maraming lukod-lukod sa paligid ng ating bansa, ano? Dapat dito sa mga 'to, pinupugutan ng head, Yan ang sinasabi sa hula, 'di ba? Pag-iinggit kasi, pikit. Hindi niyo naman palakayin si PRRD. President, hindi lamang sa di umano'y kapalpakan nito sa mga nagdaang bagyo, kundi maging sa mga pinaniniwalaan at pinakatiwalaan ng
Ayan, isa pa yan, bagyo na yan. Ayan. O, 'di ba? Kasi tingnan mo yung sinabi niya, yung sinabi si BBM, may sinabi siya na, meron tayong, flood control. Ang flood control mo yan, halos malubog na nga yung Bicol. Quezon City, alam mo may flood control. 'Di ba, unting baha lang nga, halos mapuno na. Sus, naku. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kababayan, huwag na tayo magpa-auto diyan, Diyos ko. Tingnan mo, yung may ginagawang mabuti, talagang siyang binabatikos at talagang pinapaulanan. Para nga naman walang masilip sa mga damuhong na ginagawa nila ng mga kabalbalan. 'Di ba? Ultimo yan, naglalabasan na, 'di ba, mismo sa Malacanang may nahuli nagda-drugs tapos nakita mo kasama ni Pulburon sa ano niya, sa picture. Anak ka ng weteng. Taong bayan. Ayon sa datos na inilabas ng well-known political survey na Publicus Asia, muling itinanghal ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte bilang pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng politika sa bansa na paniniwalaan ng taong bayan patungkol sa kung sino ang mga taong i-endorso nito sa darating na 2025 midterm election. Bukod kay President Marcos, inilampaso nito ang controversial senator na si Risa Ontiveros na matatandaang Yan na naman tayo, 'di ba? May mga ano na naman siya, may mga tuta na naman siyang i-di-display sa mga taong bayan. Para hindi mawala yung powers niya. Siyempre nga naman, pag puro partido talaga ni PRRD ang umupo diyan, tapos kayo diyan. Si VP Sara na lang, di ba? Naku, huwag mong hantayin. Siguradong mag-a-out talaga kayo diyan, sabi ko sa inyo. Yung mga paninira niyo at yung mga pagbabatikas niyo sa mga Duterte, yayariin kayo diyan, maniwala kayo. Siyempre, yung mga i-endorse na naman niya si Pulburon para in case na magkasilipan na at nasa kanya naman ang batikos ng tao, nasa kanya naman ang problema at siya naman ay ipapatawag diyan sa Senate hearing, medyo may tagasalo. May mga ano siya, may tagasalo. At merong, sasalo dun sa mga batikos ng problema niya. At siyempre, ayan, alam naman niya yan, siyempre alam mo, si Boy Pulburon talagang malakas yan dahil pati si Risa. 'Pag umupo ang mga Duterte na naman, ewan ko sa'yo Risa, baka magtampo ka na naman sa bigas. Panoorin natin si Risa, ha. pilit na idinidiin ang dating Pangulo sa mga di umano'y pagpatay o extrajudicial killing sa kanyang administrasyon mulang 2016 hanggang 2022. Kaya't kahit anong gawing raw paninira sa dating Pangulo, hindi raw maniniwala ang maraming Pilipino dahil para Sino maniniwala sa inyo, bugok? At maniniwala sa inyo yung taong bayan, alam naman nila na si Digong, si PRRD, may nagawa talaga sa bansang Pilipinas yan. O ngayon, 'di ba? Tayo wala tayong alam sa nangyayari sa mundo. Kasi hindi to nilalabas sa news, no? Hindi nilalabas sa sa news yan na unting-unti na lang giyera na. Kasi itong mga Amerikano naglagay na diyan ng mga nila, mga missile diyan sa mga gilid-gilid ng Pilipinas, 'di ba? Yan, sa Cagayan meron. Kasi tayo magiging dito ngayon, magiging battle zone ng mga iba't ibang bansa. Bakit nung kay PRRD? Matalino si PRRD, no? So, tas yan, dahil sa Scarborough na yan, di ba? Yan yung sasabihin nyo na binenta ni PRRD. Hindi niya binenta yan. Umiiwas lang siya para walang gulo. Diba? Ito naman si Pulburon. Kumampi siya nga dyan kay tawag dito, sa USA. Natural naman. Kumampi siya dyan. Okay lang yan. Pero ang ibig ko sabihin, isipin mo naman.
Kung kay PRRD, walang ganyan, walang gulo, wala kang narinig na binabasa-basa ng tubig dun sa dagat, sa West Philippine Sea. Kasi maganda yung ano nila, yung yung pagsasamahan nila doon. Hindi na natin masabi na dahilan sa kwarta, ng dahilan sa pera, 'di ba? Kaya wag kayong magtaka pag dumating yung point na may giyera-giyera na talaga, mga kababayan, dahil sa kakamutihan nito ni BBM, 'yan. Tingnan mo, panay sila batikos dito sa kay PRRD, mga Duterte, na dapat kang magpasalamat ka, 'di ba? Dahil si PRRD, dahil sa mga bill, 'di ba? Siya yung nakapagbuo niyan, yung mga loko-loko, ayan, 'di ba? Naglabasan na kasi nakikita nila, nagpupulburon 'to si BBM kaya naglabasan yung mga pokong ina mga adik na 'to. Para sa kanila, hiniwala pa rin ang majority ng taong bayan na mayroong karisma at nananatiling mataas ang political power ng former president na si Rodrigo Duterte. Narito at panoorin ang buong detalyadong balita kung saan tila may epekto pa rin at may karismang tunay at naniniwala pa rin ang taong bayan sa Duterte Magic na siyang pinakinaabangan ng maraming Pilipino sa darating na 2025 midterm election kung sino-sino ang mga politikong i-endorso ng dating Pangulo. Narito panoorin ang full video. Yon, nabasa nyo na ba ito mga Lods? Basahin natin. Publicos Asia Incorporated recent survey reveals that former President Rodrigo Duterte holds the most sway when it comes to endorsing senatorial candidates for the upcoming 2025 elections, with 31% of voters indicating they are more likely to follow his endorsement. So, meaning, mataas talaga ang influence ni Tatay Digong sa pag-e-endorso ng mga kakandidato sa eleksyon, lalo na ang... Ayun naman, si Tatay Digong talagang malakas yan pagdating sa mga pag-endorso. Kasi, ibig sabihin, naniniwalaan siya ng tao. Hindi kagaya ng iba dyan na talagang may tuta, sabihan lang ng konti, susunod agad sa mga kabaliwan ng mga bata niya. 'Di ba? Si PRRD may sariling desisyon yan. Pag yan nagsalita, talagang katunayan yan. Walang halong biro yan. Walang halong ano yan. Kaya pag nag-endorse ng tao yan, talagang sure ball. Talagang may mapapala yung taong bayan. 'Di ba? Ito naman si Pulburo, mga in-endorse nito, mga paano lang, pautot lang din sa mga sa ginagawa. Nagpapasarap lang sa buhay ba? 'Di ba? Mga senatorial candidates. And sabi sa survey, maraming mga Pilipino ang iboboto ang i-endorso ni Tatay Digong sa eleksyon. This influence surpasses President BBM with 24% and Vice President Sara Duterte with 11%. Duterte's influence is especially pronounced in Mindanao. Yes, solid talaga. Where 55% of voters are likely to back up candidates he endorses. In Visayas, his influence extends to 37 of the electorate. Alam niyo kasi mga netizen, mga babayan, talagang malakas ang Mindanao, talagang home base talaga ni PRRD. Talagang hindi sila matatalo diyan. Pagdating sa buto-butuhan na yan, talagang sure ball na winner na tayo dyan. Hindi natin alam, yung mga naniniwala kay Pulburon, kung magduduterte ba sila, sa buong termino naman ni Pulburon, na nakita nila na wala naman talaga saysay. At puro pagpapatawa lang yata to eh. Dati yata itong komedyante si BBM eh. Kumbaga,
marami tong ano, alam sa batas, pero ang batas niya, parang laging butas. Butas na butas yung kanyang ano, yung, kanyang, tawag din batas. Isipin mo nagba-viral yung bubong ngayon, 'di ba? Yung, kulungan ng aso. Grabe. Nakita mo binaha yung bahay na bato, palitan mo ng kulungan ng aso. Highlighting his enduring political reach beyond his presidency. Duterte lang malakas. Diba? Actually, mga lods, halatang-halata naman Halatang-halata na namimiss talaga ng mga Pilipino, diba, ang leadership ni Tatay Digong. And halatang-halata talaga na mataas pa rin talaga ang tiwala at karisma, no, ni Tatay Digong. That's why, diba, yung pagtitiwala natin mga Pilipino kay Tatay Digong ay hindi talaga matibag-tibag. Kaya pansinin nyo ngayon, diba, almost of the Filipinos ay kino-compare ang Duterte admin at ngayon na admin, diba? Kasi malaki talaga ang kaibahan. Wow, Totoo naman kasi yun, di ba? Malaki talaga yung, kaibahan pagdating sa built the most amazing Pamumura workflow niya. on Monday.com. You build your own workflow? Why? There are a bunch of them. PRRD talaga. Halip na mapabagsak, tila mas lalo raw pinisikat ng senador na si Risa Ontiveros ang former president na si Rodrigo Duterte matapos ang pagdalo nito sa Senate Blue Ribbon Committee kung saan patuloy na iniimbestigahan ang mga timony alegasyon ng pagpatay noong kanyang drug on war sa Ito naman si Risa, puro nakikita nito yung pagpatay lang Hindi mo alam kung, alam mo kasi ito, ako sa inyo mga netizen, ako, huwag niyo ibuboto yan si Risa. So, puro lang yan sili, pero hindi naman talaga marunong mag-ayos ng community yan. Diba? Tingnan mo, nandiyan na agad siya sa pwesto ng senador, diba? Wala siyang gagawin iba niya, kundi silipin yung mga issue. Diba? Silip siya ng silip, pero yung ginawa ni PRRD that time, na sa bansang Pilipinas hindi niya nakita yung kabutihan. Puro lang yung nakikita niya yung mga yung drug on war, pagpatay-patay na yan. Diba? Kaya huwag kang magtaka pag umupo na yan sabi ko sa'yo, pag umupo na yan si VP Sara dyan Dati pala, dikit ka ng dikit sa mga Duterte, di ba? Na nagpapatulong ka pa kay VP Sara para lang i-endorso ka. Tapos ngayon, tablado na. Tablado na sa mga Duterte. Kaya tirahin mo na si VP Sara. Hindi kasi ito makagit over mga netizen. Hindi siya makagit over no, na masakit talaga yung nangyayari. Na tinabla siya ni VP Sara. Usually, talagang tinampihan pa rin siya that time. Nung sabi nga ni VP Sara na lumalapit-lapit siya, hindi naman, alam mo naman yung mga yan, hindi ayaw yan. Hindi naman mga bastos na tao yan, di ba? Para ayawan siya. Pero nagulat si VP Sara, nang tinira-tira mo na siya, pagkatapos mong manalo. No? Talaga si Risa, wala talagang mabuti to sa buhay. Papakain kita sa pating na bungal Talaga ito si Risa, wala buhay talaga to kanyang 6 na taon. Kaya tandaan niyo yan si Risa, guys. Mga netizen, i-share nitong video natin Tandaan niyo yan si Risa. Pabida lang sa buhay niya. Batiko siya. Itong tuwadgom na to Gawa-gawa pa kayong tuwadgom. Sayang yung pera ng taong bayan dyan. Oy! Na panunungkulan bilang Pangulo. Sa inilabas na pag-aaral ng Publicus Asia, tila wala ang senadora sa mga maimpluwensyang taong posibleng paniwalaan ng maraming Pilipino kung sakasakaling mag-e-endorso sa mainit na tapatan sa darating na 2025 midterm election.
Inilampaso rin ng former President ang Pangulong si Bongbong Marcos. Ito ang manguna sa nasabing mga listahan ng mga taong maimpluwensyang paniniwalaan ng maraming Filipino voters kung sa Sino may impluwensya? Si Pulburon? Okay na, may impluwensya lang sa mga addict yan. Pero sa mabubuti at nag-iisip ng tama, malabo. Kung tatanungin mo ko yung impluwensya ni Bongbong, at bigyan ako 3 milyon yan, di ako boboto dyan eh. Di ba? Ano mo naman yung pera? Kung ikakapahamak naman ng bansang Pilipinas at ikakapahamak ng ating ng mamamayan ng bansang Pilipinas, di ba? Doon ka na sa walang bayad. Basta katotohanan yung paglilingkod sa Pilipinas. Gaya ni Pulburon, panay lang meeting, parang si Dora ba? Hindi lang alis-alis ba? Meeting dito, meeting doon, kalso dito, kalso doon. Ba yan? Wala nang nagawa sa meeting na yan. Tapos ang nakikita mo, puro pagsasalita. Puro salita, wala sa gawa eh. Si PRRD nun. Magsasalita na lang yan pagtapos na. At meron nang nangyaring maganda. Hindi yung wala pa nangyari, panay ka naman dada dyan. Imbis ipasimulan mo na agad kung anong dapat gawin, pagkatapos. Puro kami meeting. Wala nangyari sa kami meeting mo na yan. Siguro itong gumawa, di ba? May sinasabi silang may mga gintura itong Marcos, no? May ginto, no? Na nasa ibang bansa at yun daw ang yun ang naging puhunan nila. Ng puhunan niya pala noon nung nagkaunity team. Yun palang naging puhunan niya para sabihin na tawag dito, yayaman ng bansa Pilipinas. Engot. Baka kinukuha niya na yung ginto para in case na magkatagilidan at alam naman niyang hindi na siya mananalo next year, next election, nakuha na niya. Kaya pala ito panay lipad sa ibang bansa at panay meeting. At yung sabi niyang pangako na ang Pilipinas daw magiging pinakamalakas sa bansa, ay puta na. Yun, ang hina. Lumakas yung mga yung mga addict. Lalakas nila ngayon Sayahay ba? Sige, tuloy natin. Sakasakaling mag-e-endorso sa nalalapit na halalan. Ayon sa mga botante, mas kumbensido at kapani-paniwala raw kung manggagaling kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang endorso ng mga politikong dapat iboto at kung ito'y magsasabi ng mga pangalang dapat iwasan ng maraming Pilipino. Nangangahulugang siya pa rin ang may pinakamalawak na impluensya pagdating sa Philippine politics at sa nalalapit na midterm election. Ayon sa nasabing datos na inilabas para sa nationwide endorsement, 31% ng mga Pilipino ang nagsasabing kapani-paniwala at iboboto nila ang sinumang i-endorso ng dating Pangulo sa darating na midterm election. Habang 24% ang Sipin mo, nationwide endorsement 31%. Bako. Talagang Duterte, no? PRRD. Ito, tinan mo si Pulburon, si Kuting, wala 24%. Maluyang bigayan. Yung mga bata nito, yung mga gintong pilak, talaga namang mag-iiyakan. Ngayon pa lang yan, medyo nag-enjoy pa kayo. Nag-enjoy pa kayo. Pero pag may umupo na dyan na endorse ni Duterte, ni PRRD, nako yari. Siguro ang laglag na to si Kuting. Huwag lang gagawa to ng magic. Kasi magawa ng magic to, talagang hindi ka pa kanay paniwala yan pag nagkataon. At saka wala kinalaban nitong Duterte. At yung mga bata niya sa tagiliran ng mga kahon ng kahon, kawawang Kuting. No? Kawawang Kuting yan. sabi na paniniwalaan nila
ang presidenteng si Bongbong Marcos na kung sino man ang kanyang sasabing pangalan ay kanilang iboboto sa nalalapit na halalan. Habang 1 or less than 1% lang ang naniniwalang epektibo ang anumang endorso na manggagaling kay Senator Rizzo Ontiveros. Ayon mismo sa full report na inilabas ng Publicus sa kanilang official website, former President Rodrigo Duterte remains the most influential endorser for the 2025 senatorial candidates. Publicus Asia Incorporated's recent survey reveals that former President Rodrigo Duterte holds the most weight when it comes to endorsing senatorial candidates for the upcoming 2025 elections, with 31% of voters indicating they are more likely to follow his endorsement. This influence surpasses President Bongbong Marcos Jr. with 24% and Vice President Sara Duterte with 11%. Duterte's influence is especially pronounced in Mindanao, where 55% of voters are likely back candidates he endorses. In the Visayas, his influence extends to 37% of electorate, highly his enduring political reach beyond his. Diba? Yan, narinig niyo mga kababayan, diba? Diba si PRRD, ang tinanghal na pinaka mapangyarihang tao dito sa Pilipinas, diba? Bongbong, ano mong kapangyarihan yan? Puro pautot lang yan eh. Ang kapangyarihan yan, diba? Ay mga kababayan, napanood niyo yung ating vlogs, no? Itong ating panibagong reaction videos na naman ako sa mga magbabati ko sa itong mga alagad ni Kuting at itong mga pulboron. At syempre maraming salamat po sa nag-subscribe, no? Sa ating YouTube channel. Shoutout kay Tol J. Guevara ng Banateros. Idol! Yung mga nag-subscribe sa YouTube channel, maraming salamat po. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe at bago ka pa lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at hit ang bell para lagi kang updated sa ating mga bagong ilalabas na bagong reaction videos. Alright? So yun lang guys, maraming salamat po. Sa muling pagkikita, i-share nyo ang ating video. Thank you.